ito sapagkat ayaw nilang malaman ng mga creditors ng Pilipinas, foreign and local creditors, no, na Attorney Vic Rodriguez at Sid Ungab may panawagan sa lahat. Naging usap-usapan nga sa social media ang nangyari impeachment kay VP Sara. Umani ito ng kaliwat kanang batikos sa social media dahil sa mga kongresistang pumirma sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Ngayon nagsalita na si Kongresista Sid Ungab at sinabing huwag magpalinlang sa diversion tactics ng mga taong gumawa ng kababalaghan sa BICAM reports. Nauna nang sinabi ni Attorney Sid na posibleng hindi magtagumpay ang impeachment kay VP Sara dahil sa mga rason na hindi umano matibay ang grounds of impeachment na isinampa kay VP Sara Duterte. Dagdag pa ng kongresista na inililihis umano ng mga ito ang tunay na issue sa bansa. Samantala sa ginawang interview ni VP Sara, limitado lamang ang kanyang mga sinabi dahil pwede raw itong magamit laban sa kanya, lalo na't may impeachment na nakahain sa kanya sa Senado. Nagpasalamat naman si VP Sara Duterte sa mga taong naniniwala sa kanya at sinabing magwawagi ang bayan. Sinabi naman nito na inaayos na ng kanyang mga legal team ang kanilang dipinsa laban sa kanyang impeachment trial na gagawing kalaunan sa Senado. Nagsalita rin Attorney Vic Rodriguez laban sa isinumiti nitong request sa Korte Suprema upang makahingi ng kopya ng enrolled bill na hanggang ngayon ay hindi pa raw inilalabas ng Kongreso. Tanungan ni Attorney Vic na matagal na nilang gustong malaman upang magpausapan, ninanais nitong makuha ang enrolled bill para maikumpara nila ito sa BICAM reports na niratipikahan ng Kongreso upang malaman nila kung magkapareho ba ang dalawa. Una nang sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na isa lamang itong diversionary tactics upang malihis ang totoong nangyayari sa bansa. Ating pakinggan ang kanyang buong pahayag. si BBM po ba o si Romualdez, alam mo ninyo, ako hindi ko rin alam. Ako rin hindi ko alam. Hindi ko alam. At ang alam ko lamang, masasagot ko kayo, nung ako'y naglilingkod pa sa pamahalaan, maraming nag-aastang Pangulo, wala namang mandato kahit isang boto. Maraming feeling Pangulo, wala namang mandato bilang Pangulo. Samantalang yung may mandato na maging Pangulo, hindi naman ginagampanan yung trabaho ng kanyang opisina. Doon tayo nagkakaproblema. So yun ho ang ating pinag-uusapan, budget. Itong illegal, immoral, invalid, criminal, and unconstitutional 2025 budget, wag po tayong malilihis diyan. KEA, ask ko lang po, if sang-ayon po kayo, sakaling tatakbong presidente si Vice President Sara Duterte, yes, I will support Vice President Inday Sara Duterte should she run, eventually decide to run for president. Siya naman po talaga ang incoming na, kaya siya sinisira yung kanyang pamilya, yung kanyang pagkatao, sinisira nung isang taong nangangarap maging Pangulo kahit walang kapana-panalo. At para maabot niya ang kanyang ang pangarap na talaga namang imposible, sinisira niya ang ating sistema ng demokrasya, sinisira niya ang sambayan ng Pilipino, sinisira niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para lang matupad ang kanyang pangarap. So dito po tayo uli sa budget, ulitin ko, update tayo. Tayo'y nag-file ng motion for issuance of subpoena duces tecum. Ibig sabihin po, tayo po'y nagre-request sa Korte Suprema, subpinahan ang House of Representatives Bills and Index Service, na i-file na po ito kahapon at kanina. At hinihiling po natin na i-produce yung enrolled bill. Huwag po ninyong kakalimutan na enrolled bill. Iba po yung BICAM report sa enrolled bill. Mahalagang ilabas yung enrolled bill, ating pananagutin kung sino nagsalaula sa ating 2025 budget. Humihingi po tayo na mag-issue ng subpoena. Malaking bagay po ito pati sa mga maestrado ng ating Korte Suprema, sapagkat dadali po yung kanilang trabaho at makikita nila na itong 2025 budget is nothing but a fruit of a very poisonous and erroneous legislative process. Dapat ito i-deklarang unconstitutional. Queenberth, you hate corruption pero the answer to that is transparency. So bakit ayaw ng Sal and Reveal? Liar ka. Si Queen Beach, hindi po, mali lang yung pagkakaintindi mo. I am all for
the filing of SALN. Ayaw kitang tugunan ng bintang mo sa akin dahil dito sa aking pahina, welcome lahat. Sabi ko nga kahit hindi kayo sang-ayon. Ang sabi ko, ayaw kong ilathala o i-publish ang SALN ng mga nasa gobyerno. Ako ay wala pa sa gobyerno. Pero ang aking sagot, pabor ito sa mga nasa gobyerno. Pati mga korap. Ayaw ko po tutol ako na ilathala o i-publish. Bakit? Ihaharas po yung pamilya ng mga yan. You're going to put them in harm's way. You're going to endanger their safety. Si Queen Beach, ikaw ba'y payag ka? Ilathala mo yung income tax return mo. Publish mo. Diyan, i-publish mo sa pahayagan, payag ka. I-publish mo sa social media, payag ka. Hindi ko sinasabing hindi ka nagbabayad ng iyong buwis. Namang nagbabayad ka. Pero payag ka ba na i-publish o isa publiko yung iyong income tax return, whether malaki yan or whether maliit yan? Tanungin mo yung iyong kung negosyante ka, yung kapwa mo negosyante, payag ka ba na ilathala yung ating mga income tax return? Kung ikay na may napapabilang sa ilang bilyonaryo sa ating bansa, tanungin mo yung kapwa mo bilyonaryo, payag ka bang ilathala iyong income tax return mo? Kung katulad ka lang namin, ang marami kong followers dito na ordinaryong manggagawa, tanungin mo, payag ka ba na ilathala yung income tax return mo? Yun ang ating tinututulan, hindi yung SALN. Sapagkat ako, kagaya ko, nung ako ay naglilingkod sa pamahalaan, nag-file ako ng aking SALN. Nandyan yan sa tanggapan ng Pangulo, nag-file ako ng SALN. Kaya Rogeline, Attorney Vic, we support you from Tacurong City, Sultan Kudarat. Maraming salamat, maraming salamat. At yun nga yung sinabi ko, mahalaga pag-usapan natin yung budget. Alam mo ninyo, kaya nila tinatago yung usapin ng budget. Napapaya sila. Una, sinabi nila sinungaling si Pangulong Duterte, kinain nila yung kanilang bintang. Sinabi nila na kami raw po ay nagsisinungaling, kami raw po ay fake news at kami malisyoso. Kinain nila lahat ng sinabi sapagkat nagsampa kami ng kaso. Pero higit sa lahat, tinatago po nila yung usaping ito sapagkat ayaw nilang malaman ng mga creditors ng Pilipinas, foreign and local creditors, no, na may problema yung budget. Bakit? Hindi po sila basta-basta papautangin. Bakit? Wala pong magpapautang ng kahit na magkanong halaga kung walang kasiguruhan na ikay mababayaran. At pag nadeklarang unconstitutional itong 2025 budget, hindi sila basta-basta makakautang. At pag hindi sila nakautang, wag po kayo mag-alala. Hindi naman po tayo magbebenepisyo pag sila'y nakautang eh. Pag hindi sila nakautang, hindi mapopondohan yung kanilang akap. Hindi mapopondohan yung kanilang AIX, hindi mapopondohan yung kanilang unprogrammed appropriation o yung pork barrel. Yan ang kanilang pangamba. Kaya linulubog nila pati yung mga tiwaling traditional media. Hindi binabalita itong usaping ito, ginagamit yung impeachment ni Inday Sara bilang panakip sa higit na malaking usapin itong na napaka-anomalyang 2025 budget. Huwag po tayong magpapalihis. Ito ang tunay na usapin, ito ang tunay na usapan. Balik po tayo sa sentro, ito ang ating hindi titigilan.